Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa bawat kwentong ating pinakikinggan, may mga pusong naghihilom, mga luhang natutuyo, at mga pag-asang muling nabubuhay. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang gamot. Mga karamdamang ang lunas ay hindi nabibili sa botika, kundi matatagpuan sa tapang ng isang puso at sa lakas ng isang tunay na pagkalinga. Ito ang kwento ng isang hiningang pinag-agawan sa gitna ng unos. Ito ang simula ng lahat. May dalang sumpa ang bawat patak ng ulan para kay Bantayog Sinagtala. Pabugso-bugso ang hampas nito sa manipis na yero ng kanyang tricycle kasabay ng pamilyar na tunog ng makinang tila hinihingal na sa pagod. Bawat kanto ng barangay dapit hapon ay nagiging ilog. Bawat ilaw sa poste ay nanlalabo, parang mga matang luhang-luha. Ginabi na naman siya sa pamamasada. Ngunit hindi ang pagod ang bumabagabag sa kanya, kundi ang mga ala-ala na binubuhay ng amoy ng basang lupa at ng walang tigil na pag-agnas ng langit. Sa ganitong gabi rin niya sila nawala. Ang kanyang ina, ang kanyang mga tiyahin, ang buong angkan ng mga manghihilot na nagturo sa kanya ng lahat. Pinahid niya ang hamog sa salamin. Isang eskinita na lang, makakauwi na siya sa maliit na barong-barong na kanyang tinutuluyan. Isang eskinita na lang para sa isang gabing puno na naman ng kalungkutan. Ngunit may bumulaga sa kanya sa dilim. Isang kumpol ng puti sa gitna ng maruming eskinita. Napapreno siya bigla. Kumaskas ang gulong ng tricycle sa basang semento. Sandali siyang natigilan, pinakiramdaman ang paligid. Baka basura lang o isang hayop na naligaw. Ngunit hindi. Kakaiba ang hugis, parang tao. Mabilis siyang bumaba, hinayaang umandar ang makina. Dala ang maliit na ilaw mula sa kanyang cellphone, maingat siyang lumapit. At doon, bumigat ang kanyang paghinga. Isang babae. Nakahandusay sa tabi ng basurahan, basang-basa, ang mamahaling puting bestida. Ang mahaba nitong buhok ay kumalat sa sahig na parang itim na tinta. Ngunit ang mas nagpatigil sa mundo ni Bantayog ay ang umbok sa tiyan nito. Buntis. Miss? Tawag niya, dahan-dahang lumuhod. Miss, gising. Walang sagot. Hinawakan niya ang pulso nito sa leeg. Mayroon. Ngunit napakabilis at napakahina, tila isang kuliglig na naghihingalo. Idinampi niya ang likod ng palad sa noo nito. Hindi ito mainit. Malamig. Kakaibang lamig na gumagapang, parang lason. Inilibot niya ang paningin. Walang ibang tao. Tanging ang ulan at ang alulong ng hangin. Sino ang mag-iiwan sa isang buntis sa ganitong kalagayan? Nakikita niya ang bakas ng mga gulong ng mamahaling sasakyan papalayo sa eskinita. Itinapon. Hindi iniwan. Itinapon. Isang galit ang pumintig sa kanyang dibdib, ngunit mas nanaig ang tawag ng kanyang dugo. Ang tawag ng kanyang lahi. Hindi siya pwedeng magkamali sa mga sintomas na ito. Nakita na niya ito dati. Ang pamumutla, ang paghina ng pulso, kahit walang lagnat, ang malamig na pawis. Walang ospital ang makakaalam kung ano ito. Sasabihin nilang normal lang ang lahat ng resulta hanggang sa huli na ang lahat. Binuhat niya ang babae. Magaan ito. Masyadong magaan para sa isang nagdadalang tao. Maingat niya itong inihiga sa loob ng tricycle. Sa bawat galaw niya, isang panalangin ang kanyang binibigkas sa hangin. Isang panalangin para sa dalawang buhay na nakasabit sa isang sinulid. Sa kanyang munting tahanan, simple lang ang lahat. Isang papag, isang maliit na mesa, at isang sulok na puno ng mga pinatuyong halamang gamot na nagbibigay ng kakaibang halimuyak sa hangin. Doon niya inihiga ang babae. Kumuha siya ng tuyong kumot at marahang ipinalit sa basang damit nito. Walang mali siya. Tanging ang respeto ng isang manggagamot sa kanyang pasyente. Hindi ito ordinaryong sakit, hindi ito karaniwang karamdaman.
Ito ay isang kawalan ng balanse, isang pagkawala ng enerhiya, isang dahan-dahang paglamon ng kadiliman sa liwanag ng buhay. Umupo si Bantayog sa tabi nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at tinawag ang lahat ng kaalamang ipinamana sa kanya ni Lolo Gunita at Lola Hiraya. Ang kanyang mga daliri na sanay sa kalyo ng manibela ay naging instrumento ng sinaunang sining. Marahan, maingat. Sinimulan niya sa mga paa ng babae, bawat dulo ng daliri, bawat guhit sa talampakan. Hinanap niya ang mga punto ng enerhiya, ang mga ugat na hindi nakikita ng mata. Sa bawat tamang diin, nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Pawis na ang tumutulo sa kanyang noo, mas mainit kaysa sa ulan sa labas. Nakikipag-agawan siya sa oras, nakikipagbuno siya sa isang kalabang hindi niya nakikita. Mula sa paa, umakyat ang kanyang mga kamay sa mga binti, sa braso, hanggang sa mga palad nito na kasing lamig ng yelo. Sa bawat haplos, sa bawat diin, ibinubuhos niya ang sarili niyang lakas, ang sarili niyang init. Labanan mo, bulong niya, hindi para sa babae, kundi para sa sanggol, sa sinapupunan nito. Huwag kang bibitaw, bata. Ilang oras ang lumipas. Ang ulan sa labas ay unti-unti nang tumitila. Ang gabi ay lalo pang lumalalim. At sa loob ng munting barong-barong, isang milagro ang dahan-dahang nagaganap. Ang mabilis at mahinang pulso ng babae ay unti-unti nang bumabagal, nagiging mas matatag. Isang kulay rosas na pamumula ang nagsimulang gumapang sa maputla nitong mga pisngi. Ang paghinga nito, na dati mababaw, ay ngayoy malalim na at kalmado. Napabuntong hininga si Bantayog, ramdam ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang pakiramdam ng tagumpay. At sa sandaling iyon, dahan-dahang dumilat ang mga mata ng babae. Hindi ito ganap na gising. Ang mga mata nito'y malabo, puno ng pagkalito. Ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. Nakita ni Bantayog ang isang kaluluwang naliligaw, puno ng takot. At sa mga matang yon, nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang koneksyon, isang katanungan, isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Bago pa man siya makapagsalita, muling pumikit ang mga mata nito. Bumagsak sa isang mahimbing na pagkakatulog. Isang pagtulog na hindi na paghihingalo, kundi pagpapagaling. Ngunit ang imahe ng mga matang yon ay nakaukit na sa isip ni Bantayog. Biglang naputol ang katahimikan. Isang matinis na busina, isang malakas na kalabog ng pinto ng sasakyan, at isang boses puno ng kapangyarihan at galit ang umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Sapat na para basagin ang kapayapaan ng buong dapit hapon. Luningning! Ang unang nagmulat kay Luningning Soliman ay hindi liwanag, kundi amoy. Isang halimuyak na hindi niya pamilyar. Amoy ng pinatuyong dahon, ng lupa pagkatapos ng ulan, at ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay hindi ang karaniwan niyang seda at kristal, kundi isang hubad na bubong na gawa sa kahoy at yero. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang hapdi ang gumuhit sa kanyang kalamnan. Mahihina pa siya. Dahan-dahan lang. Isang boses ng lalaki, kalmado, malalim. Napalingon siya. Sa isang sulok, sa tabi ng isang maliit na ilawan, nakaupo ang lalaking nakita niya bago siya mawalan ng malay. Ang lalaking may mga kamay na nagbalik ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Nakatingin ito sa kanya, hindi ng pagnanasa o pagkagulat, kundi ng purong pag-aalala. Sino ka? Halos pabulong niyang tanong. Bantayog, sagot nito. Nakita kita sa eskinita, kailangan mo ng pahinga. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pag-alis niya sa bahay, ang sakit, ang pagbagsak, ang lamig. Isang takot ang muling kumapit sa kanyang puso, ang kanyang anak.
Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang baby ko. Ligtas siya! Mabilis na sabi ni Bantayog na tila nabasa ang kanyang isip. Ligtas kayong dalawa. Isang luhang mainit ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng pasasalamat sa isang estranghero, sa isang lugar na hindi niya alam. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit ang kapayapaan ay isang hiram na sandali lamang. Blag! Isang malakas na kalabog ang halos magpatalon sa kanyang puso. Ang pinto ng munting barong-barong ay bumukas nang walang paalam. At mula sa dilim ng gabi, pumasok ang isang anino na kilalang kilala niya, ang kanyang ama. Don Augusto Silang. Nakatayo ito sa may pintuan, bihis sa kanyang mamahaling suit. Ang sapatos nitong gawa sa Italianong katad ay tila isang insulto sa maruming sahig na lupa. Sa likod niya ay dalawang malalaking bodyguard. Ang mukha ni Don Augusto ay isang maskara ng galit na hindi maitatago ng kanyang pagiging sopistikado. Ang mga mata nito ay hindi sa kanya napunta, kundi kay Bantayog, isang tinging puno ng pagkasuklam. Ama, mahinang tawag ni Luningning. Binaliwala siya ni Don Augusto. Naglakad ito papalapit kay Bantayog. Ang bawat hakbang ay mabigat. Anong karapatan mong dalhin dito ang anak ko, ha? Anas nito, ang bawat salita ay parang latigo. Sino ka? Isang pulubi? Isang magnanakaw? Hindi kumibo si Bantayog. Tumayo lang ito. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Don Augusto at ng papag kung saan nakahiga si Luningning, isang tahimik na pader na bakal. Nagkasakit siya. Simpleng sagot ni Bantayog. Tinulungan ko lang. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Augusto. Tinulungan? O baka naman may plano kang humingi ng pera? Sabihin mo sa akin, magkano ang halaga ng buhay ng anak ko para sa isang katulad mo? Ama, tama na. Pakiusap ni Luningning, sinusubukang bumangon. Totoo ang sinasabi niya, iiniligtas niya ako. Sa wakas ay tumingin sa kanya si Don Augusto. Ngunit ang tingin nito ay hindi nag-aalala. Malamig ito, mapanghusga. Manahimik ka, Luningning. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Umuwi na tayo. Humarap itong muli kay Bantayog. Ang mga usyosong kapitbahay ay nagsisimula ng magsilip sa mga siwang ng kanilang mga dingding. Isang palabas ang nagaganap. Para sa tulong mo, sabi ni Don Augusto. At mula sa kanyang coat, dumukot ito ng isang makapal na bungkos ng pera. At sa harap ni Luningning, sa harap ng mga anino ng mga kapitbahay na nanonood, walang awang inihagis ni Don Augusto ang pera sa mukha ni Bantayog. Nagkalat ang mga 1,000 piso sa sahig. Ang ilan ay dumapo sa balikat ni Bantayog. Ang ilan ay gumulong malapit sa paanan ni Luningning. Ang gintong galit, ang kayamanan na ginagamit bilang sandata, bilang pang-aalipusta. Hindi gumalaw si Bantayog. Walang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit nakita ni Luningning ang pagtiim ng kanyang panga, ang paghuyom ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang kahihiyan. Hindi ito para kay Bantayog, para kay Luningning. Ang kahihiyang idinulot ng sarili niyang ama sa taong nagligtas sa kanya. Kunin niyo na si Luningning. Utos ni Don Augusto sa kanyang mga tauhan. 2 malaking kamay ang humawak sa mga braso ni Luningning. Wala siyang lakas para pumalag. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita niya ay si Bantayog, nakatayo pa rin sa gitna ng silid, napapalibutan ng perang sumisimbolo sa utang na loob na hindi kailanman matutumbasan ng halaga. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Luningning, mayroong paghingi ng tawad. Sa mga mata ni Bantayog, mayroong isang bagay na mas malalim, pag-aalala, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Isinakay siya sa marangyang sasakyan. Ang pinto ay nagsara at ang mundo ng dapit hapon ay nawala. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng kanilang pribadong doktor. Walang maraming tanong.
Isang hiringgilya ang inihanda. Ama, ayoko, sabi ni Luningning. Ang boses ay nanginginig. Kailangan mo to, malamig na sabi ni Don Augusto habang hawak ng isang bodyguard ang kanyang braso. Isang bitamina para sa iyo at sa bata. Naramdaman niya ang tusok ng karayom, ang malamig na likidong gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinanood siya ng kanyang ama. Ang muka ay walang emosyon. Ito, bulong ni Don Augusto, tila kinakausap ang sarili. Ito ang tunay na lunas, hindi ang kung anong mahika ng mga pulubi sa lansangan. Ang bawat sulok ng kanyang kwarto ay isang paalala ng kanyang katayuan. Prinsesa. Ang malambot na kumot ay gawa sa pinakamahal na seda. Ang mga kurtina ay bumabagsak na parang talon ng tela. Ang hangin ay may amoy ng mga sariwang bulaklak na pinalitan tuwing umaga. Ngunit sa mga nagdaang araw, mas ramdam ni Luningning ito bilang isang kulungan. Isang gintong hawla. Ang lunas na ipinangako ng kanyang ama ay hindi dumating. Sa halip, may mga bagong anino ang dumapo sa kanyang kalusugan. Isang bahagyang panginginig ng kamay na hindi niya mapigilan. Isang kakaibang pagbilis ng tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Isang pakiramdam na may gumagapang na mali sa loob ng kanyang katawan. Isang bagay na hindi masabi ng doktor. Isang bagay na palaging iwinawaksi ng kanyang ama. Stress lang yan, anak. Magpahinga ka. Palaging sagot ni Don Augusto. Pero hindi ito stress. Alam niya. Ang alaala ng mga kamay ni Bantayog, ang init, ang tiwala, ang diin na nagbalik sa kanya ng hininga ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang lunas na naramdaman niya sa munting barong-barong na iyon ay mas totoo kaysa sa lahat ng gamot na ipinipilit sa kanya ngayon. Kinuha niya ang bote ng bitamina, Vita Santera Prime. Maganda pakinggan, mamahalin ang lalagyan. Ngunit nang subukan niyang hanapin ito sa internet gamit ang kanyang laptop, puro mga website lang ng kumpanya ang lumalabas. Mga pangakong pang-marketing, mga testimonya ng mga artistang bayad, ngunit walang kahit anong siyentipikong pag-aaral, walang listahan ng totoong sangkap. Isang pader ng mga sikreto. Isang gabi, habang nakatingin sa salamin, hindi na niya nakilala ang sarili. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Anak, bulong niya sa salamin. Patawarin mo si Mami, pero hindi na ako papayag na malagay ka sa panganib. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang Yaya Ginhawa, dala ang isang baso ng gatas. Si Yaya Ginhawa, ang babaeng mas naging ina pa sa kanya kaysa sa sarili niyang ina na maagang pumanaw. Nakita agad nito ang lungkot sa mga mata ng alaga. Luningning, anak, ano ang bumabagabag sa'yo? Malambing na tanong nito. At doon, bumigay si Luningning. Humagulgol siya sa balikat ng matanda. Ibinuhos ang lahat ng kanyang takot, ang kanyang pagdududa sa gamot, ang panlalamig ng kanyang ama, ang alaala ng lalaking tumulong sa kanya sa dapit hapon. Yaya, may mali. Anya sa gitna ng mga hikbi. Alam kong may mali at natatakot ako para sa anak ko. Niyakap siya ni Ginhawa ng mahigpit. Walang paghuhusga, tanging pag-unawa. Matagal ko nang nararamdaman yan, anak, bulong ni Ginhawa. Ang iyong ama, nag-iba na siya mula nang makipag-ugnayan siya sa mga taga-Santera. Ang pagbanggit sa pangalan ng kumpanya ay nagpadala ng kuryente sa katawan ni Luningning. Santera, ang parehong pangalan sa bote ng gamot. Doon nabuo ang desisyon, isang desisyong nakakatakot, ngunit tama. Tulungan mo ako, Yaya. Pakiusap ni Luningning, ang mga matay puno ng determinasyon. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong bumalik sa kanya. Hindi na nagtanong si Ginhawa. Tumango ito. Ang mga matay may luha rin. Kung saan ka magiging ligtas, anak, doon tayo pupunta. Ihanda mo ang sarili mo. Mamayang hating gabi, kapag tulog na ang lahat.
Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Luningning. Nagkunwari siyang natutulog. Pinakiramdaman niya ang bawat tunog sa mansyon, ang paglalakad ng mga gwardiya, ang paghuni ng orasan sa pasilyo. Nang tumunog ang 12:00, dahan-dahan siyang bumangon. Sa tulong ni Ginhawa, walang ingay silang lumabas patungo sa likod bahay. Ang kalaban nila, isang mataas na pader na bato na siyang nagsisilbing bakod ng kanilang gintong hawla. "Mag-iingat ka, anak." Halos pabulong na sabi ni Ginhawa habang tinutulungan si Luningning na makaakyat sa isang bangko. Mabigat ang kanyang katawan. Ang bawat galaw ay isang panganib. Ngunit ang isip niya ay nakatuon lang sa isang bagay, kaligtasan. Ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa wakas, narating niya ang tuktok ng pader. Sa isang panig ay ang marangyang hardin na kanyang kinalakihan. Sa kabila, ang dilim at ang hindi pamilyar na kalye. Huminga siya ng malalim at tumalon. Medyo masakit ang kanyang pagbagsak, ngunit ininda niya. Walang oras para masaktan. Naghihintay sa labas ang isang tricycle na palihim na inarkila ni Ginhawa. "Sa barangay Dapit Hapon po, Manong," sabi niya sa driver. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Ang biyahe ay isang malabong panaginip. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga madidilim na eskinita. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mansyon ay napalitan ng tunay na hangin ng gabi. Huminto ang tricycle sa isang pamilyar na kanto. Nagbayad siya at naglakad mag-isa sa dilim. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat tunog ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hanggang sa natanaw niya ito, ang maliit na barong-barong na may bubong na yero. Ang lugar kung saan siya unang nakaramdam ng tunay na pagkalinga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pagod, takot. Ngunit nandito na siya. Tumayo siya sa harap ng pinto. Isang pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Saglit siyang nag-atubili. Ang puso'y kumakabog ng napakabilis. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kinatok niya ito 3 beses. Mahina, ngunit sapat na para marinig. Tok, tok, tok. Ang 3 katok sa pinto ay parang kulog sa pandinig ni Bantayog. Hindi siya natutulog. Paano siya makakatulog? Ang imahe ng perang kinalat sa kanyang sahig at ang mga matang puno ng pag-aalala ni Luningning habang kinakaladkad ito palayo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang kakatok ng ganitong oras ng gabi? Pulis? Mga tauhan na naman ni Don Augusto? Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang isang piraso ng 2x2 na nakasandal sa pader. Hindi para manakit, kundi para maging handa. Sumilip muna siya sa maliit na butas sa dingding at natigilan siya. Ang lahat ng kaba sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkagulat. Si Luningning. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Nakatayo ito roon, mag-isa, ang mukhay namumutla sa ilalim ng ilaw ng poste. May mga gasgas sa braso at bakas ng dumi sa kanyang damit. Ngunit ang mga mata nito, kahit pagod, ay may determinasyon. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay halo ng pag-aalala at pagtataka. "Delikado, hinahanap ka nila." "Wala na akong ibang mapupuntahan," sagot ni Luningning. Ang boses ay basag. Isang luha ang tuluyang pumatak. "Bantayog, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Bantayog. Lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay tila gumuho sa isang iglap. Hinawakan niya ito sa braso at marahang hinila papasok. Isinara agad ang pinto. "Uminom ka muna ng tubig," sabi niya. Inabutan ito ng isang baso. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang hawak ang baso. Nakita ni Bantayog ang totoong takot sa mga mata nito. Hindi ito ang aroganteng prinsesa na inaasahan ng lahat. Ito ay isang babaeng tumatakas para sa buhay niya at ng kanyang anak. "Hindi ka pwedeng manatili dito," sabi ni Bantayog. "Ito ang unang lugar na hahanapan nila."
May alam akong mas ligtas. Bago pa man makasagot si Luningning, kumuha si Bantayog ng isang lumang balabal at ipinatong sa balikat nito. Tara na. Lumabas sila sa likurang pinto sa isang masikip na eskinita na tanging mga taga-dapit hapon lang ang nakakaalam. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng dilim. May mga ilang kapitbahay na napasilip sa kanilang mga bintana, ngunit walang nagtanong. Isang tango lang, isang tingin ng pag-unawa, at ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad. Ito ang Dapit Hapon, isang komunidad na walang matataas na pader, ngunit napapalibutan ng hindi nakikitang bakod ng pagtitiwala at katapatan. Huminto sila sa harap ng isang bahay na medyo mas maayos kaysa sa kay Bantayog. Kumatok siya. Bumukas ang pinto at isang nakangiting matandang babae ang sumalubong sa kanila. Bantayog, iho, napagabi ka. Bago pa man matapos ang tanong, nakita nito si Luningning sa likod niya. Nawala ang nangiti, napalitan ng pag-unawa. Pumasok kayo, dali. Nanay Luding, pasensya na po sa abala, sabi ni Bantayog. Kailangan lang po namin ng matutuluyan ngayong gabi. Naku, walang problema, sabi ni Nanay Luding. Inaalalayan si Luningning papasok. Ang kaibigan mo ay kaibigan ko. Halika, iha, maupo ka. Sa loob ng ilang minuto, ang simpleng tahanan ni Nanay Luding ay naging sentro ng bayanihan. Isang kapitbahay ang nag-abot ng mainit na pandesal, isa naman ang nagdala ng dagdag na kumot. Walang nagtanong kung sino si Luningning o bakit siya naroon. Sapat nang makita na kasama siya ni Bantayog. Namangha si Luningning. Sa mundo niya, ang tulong ay may katumbas na presyo. Dito, ang tulong ay ibinibigay ng kusa, mula sa puso. Habang inaasikaso ni Nanay Luding si Luningning, pumasok si Bantayog sa kusina. Nagsalang siya ng isang maliit na kaldero, naglagay ng bigas, tubig, at ilang mga dahon ng halaman na kinuha niya mula sa isang supot. Ang halimuyak ng mga halamang gamot ay unti-unting pumuno sa hangin. Maya-maya, lumapit siya kay Luningning na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Para sa inyo ng baby mo, sabi niya. Pampakalma at pampalakas. Kinuha yon ni Luningning. Nagtama ang kanilang mga kamay sa isang saglit. May kuryenteng dumaloy, mainit at nakakaginhawa. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo si Bantayog sa isang maliit na bangko sa tapat niya. Salamat, sabi ni Luningning pagkatapos humigop ng lugaw. Hindi ko alam kung paano ka mababayaran. Ang paggaling mo ang bayad, sagot ni Bantayog. Hindi ako tumutulong para sa pera. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit kanila tinatrato ng ganito? Doon, nagkwento si Luningning. Tungkol sa gamot na ipinipilit sa kanya, sa pagwawalang bahala ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Bantayog, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Hindi ako manghuhula, Luningning, sabi ni Bantayog nang matapos siya. Pero ang sining ng aming pamilya, ang pagiging albularyo, ay hindi lang tungkol sa halaman. Tungkol ito sa pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng katawan. At ang katawan mo ay sumisigaw na may mali. Maari mo bang tingnan? Tanong ni Luningning. Ang boses ay puno ng pag-asa. Inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang bote ng mamahaling gamot. Ito yung bitamina na sinasabi nila. Kinuha yon ni Bantayog. Maganda ang bote, mukhang high-tech. Binaliktad niya ito para basahin ang etiketa. Ang kanyang mga mata ay sinundan ng mga letrang nakasulat. At doon, sa ilalim ng pangalan ng produkto, nakita niya ang isang logo, isang pangalan na naging bangungot niya sa loob ng maraming taon. Ang pangalang sumira sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Santera Global Pharmaceuticals. Ang init sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang mga daliri ay nanigas
Sa pagkakahawak sa bote, ang buong silid ay tila umikot at ang tanging nakikita niya ay ang pangalang yon, isang tatak ng kamatayan na nakaukit sa plastik. Bantayog? Nag-aalalang tanong ni Luningning. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang muka. May problema ba? Hindi siya sumagot. Ang halimaw na matagal na niyang tinakbuhan ay hindi lang nagbalik. Hawak na niya ito sa kanyang mga kamay. Para kay Bantayog, ang bote ng gamot sa kanyang kamay ay hindi lang plastik at papel. Naging isa itong bintana. Isang bintana pabalik sa pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Bantayog? Ulit ni Luningning. Ang pag-aalala ay gumuhit na sa kanyang boses. Ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa logo ng Santera. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Biglang bumalik ang lahat. 15 taong gulang pa lang siya noon. Ang kanilang bahay, na dati puno ng halakhak at amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, ay biglang binalot ng katahimikan at ng kakaibang amoy ng sakit. Una ang kanyang ina. Nagsimula sa simpleng panghihina na sinabing over-fatigue lang daw ng doktor. Pagkatapos ay ang panginginig ng mga kamay at ang panlalamig na hindi kayang painitin ng anumang kumot. Sinubukan ng kanyang lolo Gunita ang lahat ng sinaunang kaalaman. Mga pinakuluang ugat, mga dahon na itinatapal, mga dasal. Ngunit ang sakit ay iba, isang dayuhang halimaw na hindi kilala ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, sumunod ang kanyang mga tiyahin. Parehong sintomas, parehong paghina. Ang mga babaeng dati malalakas, na kayang magbuhat ng isang sakong bigas, ay bigla na lang naging marupok na parang salamin. Naaalala niya ang isang bote ng gamot na nasa kanilang mesa, isang miracle drug mula sa isang bagong kumpanya, ang Santera. Ibinigay daw ito ng libre sa kanilang health center. Isang gamot na nangakong magpapalakas ng buto at magbibigay ng sigla. Isang lason na binalot sa isang pangako. Nagising ang diwa ni Bantayog sa pagtapik ni Luningning sa kanyang braso. Doon niya lang napansin na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang Santera. Bulong niya, ang boses ay garalgal at puno ng isang galit na matagal na niyang ibinaon. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ano? Paano? Itinuro ni Bantayog ang bote. Isang gamot. Bago. Libre. Ligtas. Iyon ang sabi nila. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, isa-isang nanghina ang mga kababaihan sa aming angkan. Walang makitang mali ang mga doktor. Normal daw ang lahat ng resulta sa laboratorio. Hanggang sa huli na ang lahat. Kinuha nila ang aking ina, ang aking mga tiya, ang mga haligi ng aming lahi. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa lalamunan ni Bantayog. Ngunit kailangan niyang ipagpatuloy. Sinubukan naming lumaban, ang aking ama. Nag-ipon siya ng mga ebidensya, mga testimonya, ngunit malakas ang Santera. Binili nila ang lahat, ang mga testigo, ang mga politiko. Pinalabas nilang isang kakaibang epidemya lang ang nangyari sa aming pamilya, isang genetic weakness. Kasinungalingan. Hinawakan ni Luningning ang sarili niyang bote ng gamot na tila isa itong ahas. Ang panginginig ng kamay, ang pagbilis ng tibok ng puso, ang mga sinasabi ng doktor na normal lang sa buntis. Hindi, nanginginig niyang sabi. Hindi maaari. Bitamina lang to. Sabi ng tatay ko. Ang lason ay hindi palaging mapait, Luningning. Sabi ni Bantayog, ang mga matay nag-aapoy. Minsan ito'y matamis. Minsan ito'y nakabalot sa pagmamahal ng isang ama. Samamantala, sa isang marangyang opisina sa kabilang panig ng Maynila, ang galit ni Don Augusto Silang ay sumasabog na parang isang bulkan. Ano? Hindi niyo siya makita.
Sigaw niya sa kanyang hepe ng seguridad. Isang tricycle driver lang yon. Paano siya nawala sa isang buong barangay? Ibinagsak niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang nag-aalalang ama, kundi ng isang negosyanteng nalulugi. Ang pagtakas ni Luningning ay hindi lang isang iskandalo sa pamilya. Isa itong tiyempong bomba na maaaring sumira sa pinakamalaking kasunduan ng kanyang buhay, ang kasunduan sa Santera. Sir, sabi ng kanyang assistant, nakaschedule po ang interview ninyo sa TV. Tumayo si Don Augusto, inayos ang kanyang mamahaling coat at isinuot ang isang maskara ng dalamhati. Ilang minuto lang, ang kanyang mukha ay nasa lahat na ng channel ng balita. Isang pakiusap po sa kung sino man ang nakakaalam kung nasaan ang aking anak, si Luningning. Sabi niya, ang boses ay tila nagpipigil ng iyak. Kinuha siya, nilinlang ng isang lalaki na nagpapanggap na manggagamot, isang albularyo, isang kulto na naninirahan sa tondo. Ang tanging hiling ko lang ay ang kaligtasan ng aking anak at ng aking magiging apo. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat, maibalik lang sila sa akin. Ang kanyang mga salita ay epektibo. Sa loob ng isang oras, si Bantayog Sinagtala ay hindi na isang simpleng tricycle driver. Siya na ngayon ang kontrabida sa isang pambansang drama, isang kidnapper, isang extortionist, isang halimaw. Bumalik sa dapit hapon, ang balita ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng mga cellphone at mga lumang telebisyon. Bantayog! Luningning! Humahangos na pumasok si Nanay Luding. Nakita niyo ba ang balita? Pinapalabas ng ama mo na kinidnap ka raw. Ngunit bago pa man sila makapag-react, isang ingay ang pumutol sa gabi. Ang tunog ng maraming sasakyang humaharurot papasok sa kanilang lugar. Mula sa bintana, nakita nila ang isang convoy ng mga itim na van. Huminto ang mga ito sa bungad ng eskinita. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim, mga mukhang walang emosyon. Sa unahan nila, isang lalaking may malaking peklat sa muka ang nagbigay ng senyas. Nagsimula silang maglakad. Pinasok nila ang bawat bahay. Sinipa ang mga pinto. Ang dating tahimik na barangay dapit hapon ay napuno ng sigawan at takot. Patayin niyo ang ilaw. Mabilis na utos ni Bantayog kay Nanay Luding. Dumidilim ang silid. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa mga flashlight ng mga tauhan ni Augusto na sumasayaw sa mga dingding sa labas. Palapit na sila. Palapit na ng palapit. Ang takot ay isang lason. Mabilis itong gumapang sa ugat ni Luningning. Pinparalisado ang kanyang mga paa at pinakaba ang kanyang dibdib. Kasalanan niya ito. Dinala niya ang gulo ng kanyang mundo sa tahimik na mundong ito. Dito tayo. Mabilis na bulong ni Bantayog. Hinila siya palayo sa bintana, papalayo sa mga aninong armado ng flashlight. Sa labas, ang gabi ay napuno ng ingay ng mga sinisipang pinto at galit na sigawan. Nasaan siya? Ilabas niyo ang kidnapper. Ang mga tauhan ni Augusto, sanay sa taktikang pananakot, ay hindi nagatubili. Ngunit ang hindi nila alam, ang barangay dapit hapon ay may sariling mga batas, may sariling kaluluwa. Isang matandang babae, si Aling Nena, na nagtitinda ng sigarilyo, ang matapang na humarang sa lalaking may peklat. Ano po yun, iho? May hinahanap kayo? Tanong niya. Tila nagbibingi-bingihan. Nakita mo ba ang lalaking kasama ang isang buntis? Inis na tanong ng lalaki. Ay oo. Masiglang sagot ni Aling Nena. Sabay turo sa kabilang direksyon. Nakita ko. Papunta yata sa may palengke. Nagmamadali nga eh. Naniwala ang mga lalaki. Nagmadali silang tumakbo patungo sa maling direksyon. Nag-iwan ng alikabok at pagmumura. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena bago siya muling umupo sa kanyang pwesto. Habang nangyayari iyon, pinangunahan ni Bantayog si Luningning
sa isang makipot na daanan sa likod ng bahay ni Nanay Luding. Isang daanang halos hindi mapapansin kung hindi mo alam. Saan tayo pupunta? Nanginginig na tanong ni Luningning. Sa ilalim, simpleng sagot ni Bantayog, habang inaangat ang isang taakip na gawa sa kahoy sa sahig na naglantad ng isang madilim na hagdanan. Habang sila'y nagtatago, ang buong komunidad ay kumikilos na parang isang katawan. Ang mga batang dati naglalaro sa kalye ay biglang naging mga mensahero, tumatakbo sa iba't ibang direksyon, sumisigaw ng mga maling impormasyon. Nakita ko sila, pumasok sa panaderya. Hindi, sumakay ng jeep papuntang Divisoria. Ang mga bahay na dati bukas, ang mga bintana ay biglang nagsara. Ang mga ilaw ay isa-isang namatay. Ang buong barangay ay naging isang itim na labirinto, isang bitag para sa mga dayuhang hindi marunong gumalang. Mula sa siwang sa sahig kung saan sila nagtatago, nakita ni Luningning ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagsasara ng pinto, ang bawat pagkilos ng pagprotekta. Namangha siya. Sa mundo niya, ang kapangyarihan ay sinusukat sa dami ng pera sa bangko. Ang katapatan ay nabibili. Dito, ang kapangyarihan ay nasa pagkakaisa. Ang katapatan ay isang utang na loob na hindi nababayaran, kundi ipinapasa. Naririnig nila ang mga yabag sa itaas, ang galit na boses ng mga tauhan ni Augusto. Wala dito. Niloloko lang tayo ng mga to. Halughugin niyo ang buong lugar. Napatakip ng bibig si Luningning para pigilan ang kanyang paghinga. Hinawakan ni Bantayog ang kanyang kamay. Ang init nito ay ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya. Ilang minuto na parang isang eternidad silang nanatili sa dilim. Tahimik, nagpapakiramdaman, hanggang sa unti-unti, ang mga sigawan sa labas ay humina. Ang mga yabag ay papalayo. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ligtas na ba tayo? Bulong ni Luningning. Sa ngayon, sagot ni Bantayog. Sa pagod at nerbiyos, napasandal si Luningning sa isang tumpok ng mga lumang kahoy, ngunit ang isa sa mga tabla sa sahig na kinatatayuan niya ay marupok na. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan nang ito'y biglang bumigay. Aray! Daing niya habang sinubukan ni Bantayog na alalayan siya. Sa ilalim ng nabaling tabla, isang bagay na metal ang kumislap mula sa alikabok. Nagtaka sila pareho. Lumuhod si Bantayog at inalis ang mga nabaling piraso ng kahoy. Isang takip na bakal. Gamit ang kanyang lakas, dahan-dahan niyang inangat ito. Bumulaga sa kanila ang isang maliit na espasyo sa ilalim ng sahig. At sa loob nito, may isang bagay na nakatago. Isang lumang baul na bakal, kinakalawang na sa katagalan, ngunit buo pa rin. Ano yan? Tanong ni Luningning. Hindi agad sumagot si Bantayog. Tinitigan niya ang baul at isang pamilyar na ukit sa takip nito ang kanyang napansin. Isang araw at isang bituin, magkayakap. Ang simbolo ng kanyang pamilya. Ang baul na to, bulong niya, tila hindi makapaniwala. Ito, pag-aari ito ng tatay ko. Akala ko nawala na to, kasama ng pagkasunog ng dati naming bahay. Ang baul. Para itong isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang lupa sa kanyang harapan. Ang simbolo ng araw at bituin na nakaukit sa takip nito ay kupas na, ngunit malinaw pa rin. Simbolo ng kanilang angkan, ang bituin bilang gabay sa gabi ng paghihilom at ang araw bilang pag-asa sa bawat paggaling. Tulungan mo ako, sabi niya kay Luningning. Magkatuwang nilang sinubukan buksan ang baul. Kinakalawang na ang kandado nito. Sa huling malakas na hila, bumigay ito sa isang malutong na kalansing. Dahan-dahan, itinaas ni Bantayog ang mabigat na takip. Isang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy ng mga lumang papel,
ng mga pinatuyong halaman at ng kalungkutan sa loob. Maayos na nakasalansan ng ilang mga bagay. Isang maliit na supot ng mga kakaibang buto, isang kupas na litrato ng isang masayang pamilya, ang kanyang pamilya, at sa ilalim ng lahat, isang kwadernong nababalutan ng itim na katad. Nanginginig ang mga kamay ni Bantayog habang inaabot ito. Alam niya kung ano ito. Ang talaarawan ng kanyang ama. Ang talaarawan kung saan isinulat nito ang lahat ng kanyang mga natuklasan, ang kanyang mga hinala, ang kanyang paglaban sa santera. Ang talaarawan na akala niya'y natupok na ng apoy. Ito na yon, bulong niya. Umupo sila sa sahig na lupa, magkatabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa flashlight ng cellphone ni Bantayog na nakatutok sa kwaderno. Nakita ni Luningning ang panginginig sa mga kamay ng lalaki habang binubuklat nito ang unang pahina. Ang sulat kamay ay luma na, ngunit organisado at malinaw. Isang sulat kamay ng isang matalino at metikulosong tao. Basahin mo, pakiusap ni Luningning. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Bantayog at nagsimulang magbasa ng malakas. Ika-5 ng Hunyo, isang bagong gamot ang dumating sa health center. Santera, sabi nila. Pampalakas daw ito. Marami sa aming mga kapitbahay ang natuwa. Ngunit may kakaibang pakiramdam ako dito. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-aaral. Mga listahan ng sangkap na sinubukan alamin ng ama ni Bantayog, mga paghahambing sa mga tradisyonal na halamang gamot. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nag-iiba ang tono. Ang dating mausisa ay napalitan ng pag-aalala. Ika-10 ng Setyembre, si Elena, ang aking asawa, ay nagsimulang manghina. Sinabi ng doktor na, pagod lang, ngunit kilala ko ang aking asawa. May iba. May kakaibang panlalamig sa kanyang mga kamay at paa. Napahawak si Luningning sa sarili niyang mga kamay. Malamig din. Nagpatuloy si Bantayog sa pagbabasa. Ang kanyang boses ay nagsimulang maging garalgal. Ika-3 ng Nobyembre. Hindi lang si Elena, pati si Martha at si Celia, pare-pareho, panghihina, panginginig ng kalamnan, at ang pinakakakaiba, ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso, kahit nakapahinga. Sa puntong yun, napahinto si Luningning sa paghinga. Ang kamay niya ay biglang napadapos sa kanyang dibdib. Naramdaman niya iyon, kagabi lang, ilang beses na. Ang biglaang pagkabog ng kanyang puso na parang hinahabol siya ng kung ano. Bantayog. Anya, ang takot ay nagsisimulang kumalat sa buo niyang katawan. Ngunit hindi tumigil si Bantayog. Tila may sariling isip ang kanyang mga mata, nilalamon ang bawat salita. Binuklat niya ang isang pahina kung saan may listahan. Mga sintomas ng tuwa na naobserbahan. 1. Panlalamig. 2. Panginginig ng kalamnan. 3. Palpitasyon ng puso. 4. Hirap sa paghinga. 5. Pagkahilo at pagkawala ng balanse. 6. Pamumutla ng balat sa kabila ng normal na blood count. Bawat numero ay isang dagok sa dibdib ni Luningning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat. Lahat ay nararamdaman niya. Hindi ito stress. Hindi ito normal sa pagbubuntis. Ito ay isang listahan ng kanyang mga bangungot. Ang huling mga pahina ng talaarawan ay puno ng galit at desperasyon. Mga pangalan ng biktima. Mga batch number ng gamot na nakuha ng ama ni Bantayog. Isang detalyadong record ng isang krimeng itinago sa likod ng agham. Ito ang ebidensya, sabi ni Bantayog. Isinara ang talaarawan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at determinasyon. Ito ang magpapabagsak sa kanila. Ngunit si Luningning ay wala na roon. Ang isip niya ay lumilipad pabalik. Pabalik sa kanilang mansyon. Pabalik sa kanyang ama. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, kasing linaw ng kristal. Nakahiga siya sa kama. Iniabot ng kanyang ama ang isang tableta
at isang baso ng tubig. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng pagmamahal. "Inumin mo to, anak," sabi ni Don Augusto. "Ito ay isang espesyal na bitamina na pinaghirapan ni Daddy para sa'yo." Ang nangiting iyon, ang dating nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay nagdudulot ng kilabot. "Pinaghirapan ni Daddy para sa'yo." Tumingin siya kay Bantayog, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang napakasama para bigkasin. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang pagdududang mas masakit kaysa sa lahat ng sintomas na kanyang nararamdaman. Hindi maaari. Bulong niya sa hangin. "Ang tatay ko, hindi niya magagawa." Ang pagdududa ay parang lason. Mas mabagal, ngunit mas nakamamatay kaysa sa anumang kemikal. Gumapang ito mula sa isip ni Luningning pababa sa kanyang puso. Sinisira ang bawat matamis na alaala ng pagmamahal ng isang ama. "Luningning, anong iniisip mo?" tanong ni Bantayog. Napansin ang biglaang pamumutla nito na higit pa sa dulot ng sakit siya. Bulong ni Luningning, tila kinakausap ang sarili. Laging siya ang nagpapaalala sa akin. Kahit ang doktor, hindi direktang nag-aabot sa akin. Palaging dumadaan sa kanya. Palagi niyang sinasabi, "Ito ang pinakamabuti para sa'yo, anak." Ang bawat salita ay isang piraso ng isang palaisipan na ayaw buuin ni Luningning, ngunit kusa itong nabubuo sa kanyang harapan. Ang pagpilit ng kanyang ama, ang pagwawalang bahala nito sa kanyang mga reklamo, ang galit nito nang malaman na tinulungan siya ni Bantayog, isang taong may kaalaman sa sinaunang medisina na maaaring makatuklas ng katotohanan. Hindi maaari. Hindi niya alam. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Biktima lang din siya, Bantayog. Nilinlang din siya ng santera. "Mahal ako ng tatay ko. Hindi niya hahayaang mapahamak ako." Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa sa ilalim ng lupa. Gusto sanang maniwala ni Bantayog. Gusto niyang isipin na ang lahat ng ama ay may pagmamahal sa kanilang anak. Ngunit ang karanasan niya sa mundo ay iba ang itinuturo. Itinuro nito na ang kasakiman ay kayang talunin ang lahat, kahit ang pagmamahal. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa itaas. Isang mahinang kaluskos na sinundan ng isang sigaw. "Bantayog! Luningning! Nariyan ba kayo?" Boses yon ni Nanay Luding puno ng takot. Mabilis silang kumilos. Itinago ni Bantayog ang talaarawan sa loob ng kanyang damit at tinulungan si Luningning na makaakyat. Pagbukas nila ng takip, ang mukha ni Nanay Luding ang bumungad sa kanila. Basang-basa ng pawis. Nalaman nila. Humahangos na sabi ng matanda. May nagsabi, may nagtraidor. Sa likod ni Nanay Luding nakita nila. Isang kapitbahay, si Mang Kiko, isang lalaking minsang ginamot ni Bantayog, ang anak ng libre, ay nakayuko. Hawak-hawak ang isang makapal na supot ng pera. Sa tabi nito, nakatayo ang lalaking may peklat. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa mukha. Ang kasakiman, nanalo na naman ito. "Wala na kayong matatakbuhan," sabi ng lalaking may peklat. Pinalibutan sila, walang daan palabas. Iniharang ni Bantayog ang kanyang katawan sa harap ni Luningning, handang lumaban. Ngunit ang lahat ay huminto ng isang pamilyar na anino ang humawi sa mga nakapalibot na tauhan. Si Don Augusto Silang. Nakatayo siya roon, hindi na suot ang maskara ng nag-aalalang ama. Ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon, parang isang general na tinitingnan ang kanyang mga bihag. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Bantayog. Nakatuon ito kay Luningning. "Umuwi na tayo, anak," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Hindi," matapang na sagot ni Luningning, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. "Hindi ako sasama sa'yo. Alam ko na." "Alam ang alin?" tanong ni Don Augusto.
tila walang pakialam. Ang tungkol sa gamot, sigaw ni Luningning. Ang santera, niloloko kanila, ama. Ito ang lason na pumatay sa pamilya ni Bantayog. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Don Augusto. Hindi nila ako niloloko, Luningning. Sagot nito, ang bawat salita ay parang yelo, tumutusok sa puso ni Luningning. Alam ko, natigilan ang lahat, maging ang mga tauhan niya ay tila nagulat. Alam mo? Nauutal na tanong ni Luningning. Alam kong may mga minor side effects ito, pagpapatuloy ni Don Augusto na parang naguulat lang ng negosyo. Pero isa itong revolutionary drug. Ang kikitain ng kumpanya rito, ang kikitain natin dito, ay sapat para mabawi ang lahat ng nawala sa atin. Kailangan lang nila ng matagumpay na resulta mula sa isang high-profile na pasyente, isang buntis mula sa isang kilalang pamilya. At doon, gumuho ang mundo ni Luningning Soliman. Hindi lang alam ng kanyang ama, plinano niya ito. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang biyaya para sa kanyang ama. Isa itong oportunidad. Siya at ang kanyang anak ay hindi pamilya. Isa silang eksperimento. Isang nakakabinging katahimikan. Walang marinig si Luningning kundi ang tibok ng sarili niyang puso at ang pagbagsak ng huling piraso ng kanyang pagmamahal para sa ama. Ama? Bakit? Ito na lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang hikbi, isang pagsusumamo, isang hatol. Huminga ng malalim si Don Augusto. Sa isang iglap, nakita ni Luningning ang isang bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit nawala rin ito agad. Pinalitan ng malamig na determinasyon. Para sa iyo rin naman ang lahat ng ito, Luningning, para sa kinabukasan mo. Tumingin ito sa lalaking may peklat. Kunin niyo na sila. Sa huling pagkakataon, bago siya kaladkarin palayo, tumingin si Luningning sa mga mata ng kanyang ama. Hindi na galit ang nakita niya, hindi na sakit. Walang anuman, isang kawalan. Ang kanyang ama ay patay na sa kanyang puso. At sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuha ng mga tauhan ang talaarawan mula kay Bantayog, habang tinututukan sila ng mga dikilalang lalaki, isang bagay lang ang malinaw sa isip ni Luningning. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang kalusugan. Ito ay laban para sa katarungan, laban sa sarili niyang dugo. Ang hangin ay biglang napuno ng tensyon. Sa isang senyas mula sa lalaking may peklat, gumalaw ang mga tauhan ni Augusto. Mabilis, brutal. Dalawang lalaki ang agad na sumugod kay Bantayog. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang liksi ng isang taong lumaki sa eskinita, umilag siya sa unang suntok at ginamit ang siko para patamaan ang sikmura ng isa. Bumagsak ito, ngunit marami sila. Masyadong marami. Bantayog! Sigaw ni Luningning, habang dalawang tauhan naman ang humahawak sa kanyang mga braso. Nakita ni Bantayog ang takot sa mga mata ni Luningning at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-iingat. Ang tanging mahalaga na lang ay protektahan siya. Sumugod siya, hindi na iniisip ang sarili. Ngunit sa pagkakataong yon, isang matigas na bagay ang humampas sa kanyang likuran. Isang tubo na bakal. Napaluhod siya, ang sakit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Bago pa man siya makabawi, pinagtulungan na siya. Mga suntok, mga sipa. Hindi niya ito naramdaman bilang sakit, kundi bilang kabiguan. Tama na, itigil niyo yan. Nagmamakaawang sigaw ni Luningning, pilit na kumakawala. Pinanood niya sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin ang lalaking may peklat na lumapit sa kanya. Dinukot nito mula sa loob ng kanyang damit ang pinakaiingatan niya, ang talaarawan ng kanyang ama. Ibinigay nito iyon kay Don Augusto na parang isang tropeo. Bantayog, bulong ni Luningning, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat suntok na natatanggap ni Bantayog
ay parang suntok din sa kanyang puso. Nakahandusay na si Bantayog sa lupa, duguan at halos walang malay. Itinayo siya ng 2 tauhan. Ang kanyang mga braso ay walang lakas na nakabitin. Tiningnan ni Don Augusto ang eksena na tila nanonood lang ng isang pelikula. Walang awa, walang emosyon. Dalhin na siya. Malamig na utos nito, tumutukoy kay Bantayog. Dalhin niyo sa lugar na hindi na siya muling makikita. Ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bagay sa loob ni Luningning. Isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Ang tapang ng isang ina. Sandali! Ang sigaw niya ay pumuno sa buong iskinita, sapat para patigilin ang lahat, maging ang kanyang ama. Bitawan niyo siya, sabi ni Luningning. Ang boses ay hindi na nanginginig. Malamig ito. Matatag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang dating pagmamahal at paggalang ay napalitan ng isang bagay na nakapagpakilabot kahit kay Don Augusto. Purong pagkasuklam. Sasama ako sa'yo, sabi ni Luningning. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Don Augusto. Mabuti naman at natauhan ka na anak. Pero may kondisyon. Pagpapatuloy ni Luningning, hahayaan niyo siyang mabuhay. Hahayaan niyo siyang umalis. Walang sino man ang gagalaw sa kanya o sa kahit sinong tagadapit hapon. Kapag ginawa niyo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat. Kahit na ikamatay ko pa. Natigilan si Don Augusto. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak na hindi ito nagbibiro. Ang dating maamong tupa ay naging isang leona. Tumango siya. Sige, kung yan ang gusto mo. Tumingin ito sa lalaking may peklat. Bitawan niyo siya. Walang seremonyang binitiwan ng mga tauhan si Bantayog. Bumagsak siya sa lupa na parang isang basahan. Naglakad si Luningning papalapit sa kanyang ama. Bawat hakbang ay isang paghihirap, isang sakripisyo. Nilagpasan niya si Bantayog na nakahandusay, hindi siya lumingon dahil alam niyang kapag ginawa niya, bibigay siya. Inagaw ni Don Augusto ang talaarawan mula sa kamay ng kanyang tauhan. At ito, sabi niya habang nakatingin kay Luningning, ay hindi na natin kailangan. Sa harap nilang lahat, isa-isang pinunit ni Don Augusto ang bawat pahina ng talaarawan, ang ebidensya, ang alaala, ang huling piraso ng pag-asa. Ikinalat niya ang mga piraso sa putik na lupa ng dapit hapon. Tapos na. Talo na sila. Isinakay si Luningning sa isang itim na sasakyan. Bago isara ang pinto, sumulyap siya. Nakita niya si Nanay Luding at ang iba pang kapitbahay na unti-unting lumalabas para tulungan si Bantayog. At sa huling sandali, nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ni Bantayog, walang pagsisi. Tanging sakit at isang pangakong hindi binigkas. Pagsuko. Isinuko niya ang kanyang kalayaan para sa buhay ni Bantayog. Isinuko niya ang ebidensya para sa kapakanan ng isang buong komunidad. Nagsara ang pinto ng sasakyan. Humagulgol si Luningning sa dilim, nag-iisa. Nawala na ang lahat. Ang pagbabalik sa mansyon ay parang pagpasok sa isang magandang puntod. Ang hangin ay may amoy pa rin ng mga mamahaling bulaklak. Ang sahig ay kumikinang pa rin na parang salamin. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ngunit para kay Luningning, ang lahat ng ito'y nababalot na sa amoy ng pagkakanulo. Ang bawat sulok ay may anino ng kasinungalingan ng kanyang ama. Sa unang mga araw, ginampanan niya ang papel na inaasahan sa kanya. Ang talunang anak, ang babaeng nasaktan na bumalik sa kanyang amo. Hindi siya nagsasalita maliban kung kinakausap. Ang kanyang mga mata ay palaging nakayuko. Ang kanyang mga kilos ay mabagal. Tila ba naubos na ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Tinanggap niya ang mga gamot na ibinibigay sa kanya nang walang tanong.
Nakikita niya ang kasiyahan sa mga mata ni Don Augusto. Para sa kanyang ama, tapos na ang laro. Nanalo na siya. Ang kanyang matigas ang ulo na anak ay sa wakas ay napaamo na. Ang kumpiyansang ito ang naging unang pagkakamali niya dahil sa likod ng mga matang yon na tila walang buhay, isang apoy ang nagliliyab. Ang bawat pagtitiis ay isang pag-iipon ng lakas. Ang bawat pagyuko ay isang paghahanda sa pagtalon. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ay hindi na kalungkutan. Ito'y naging panggatong. Isang gabi, abala si Don Augusto sa isang mahalagang tawag sa telepono sa kanyang opisina. Dala-dala ang isang baso ng juice. Kumatok si Luningning sa pinto. "Ama, dinalhan po kita ng maiinom," sabi niya. Ang boses ay mahina at magalang. "Salamat anak, ilagay mo na lang dyan," sabi ni Don Augusto. Hindi man lang siya tinitingnan. Abala sa pakikipag-usap sa kausap nito sa telepono tungkol sa nalalapit na press conference ng Santerra. Inilapag ni Luningning ang baso. Ngunit habang papalabas, sinadya niyang matapilok. Natapon ng juice sa sahig malapit sa paanan ng kanyang ama. "Naku, pasensya na po." Anya, agad na kumuha ng tissue para punasan ito. "Hayaan mo na. Tatawagin ko na lang ang katulong," inis na sabi ni Don Augusto. Tumalikod para ipagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit ang ilang segundong yon ay sapat na. Habang nakayuko at nagkukunwaring nagpupunas, ang kanyang kabilang kamay ay mabilis na isinaksak ang isang maliit na USB flash drive sa likod ng computer tower ng kanyang ama. Isang click na halos hindi marinig. Nagsimula ang pagkopya. Sa mga sumunod na araw, ang routine ay naulit. Papasok siya para maghatid ng kape. Mag-aalok na ayusin ang mga papel sa mesa. Bawat pagbisita, isang bagong file ang kanyang kinokopya. Mga email sa pagitan ng kanyang ama at ng CEO ng Santerra na si Dalisay Zamora. Mga draft ng kontrata. Mga financial projection na nakadepende sa tagumpay ng bagong gamot. Mga dokumentong malinaw na nagpapatunay na alam ng kanyang ama ang panganib, ngunit itinuloy pa rin. Ang bawat file ay isang bala, at nag-iipon siya ng arsenal. Ang tanging problema na lang ay kung paano niya ito mailalabas. Ang solusyon ay dumating sa anyo ng isang basket ng maruruming damit. Si Yaya Ginhawa. Pinagbawalan man itong direktang makipag-usap sa kanya, ito pa rin ang namamahala sa mga gawain sa bahay. Isang hapon, habang kinukuha ni Yaya Ginhawa ang mga labahin, inilagay ni Luningning ang isang panyo sa ibabaw ng tumpok. Sa ilalim ng panyo, nakatago ang USB drive at isang maliit na piraso ng papel. Nagkatinginan sila, isang tingin lang, ngunit puno ng kahulugan. Isang tingin ng pasasalamat, tiwala, at isang tahimik na utos. Kinagabihan, nakatanggap si Luningning ng isang lumang cellphone na palihim na iniwan ni Yaya Ginhawa sa ilalim ng kanyang unan. May isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Nakuha na namin. Anong gagawin?" Alam ni Luningning kung kanino galing ang mensahe. Ang network ni Bantayog. Ang mga taong tinulungan niya. Ang komunidad na handang lumaban para sa kanya. Mabilis siyang nag-reply. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba at pananabik. "Ikalat na nyo sa mga pinagkakatiwalaan. I-print. Ihanda. Huwag munang ilalabas. Hintayin nyo ang hudyat ko." Nag-type siya ng isa pang mensahe. Ang press conference ng Santerra. Kailan? Ang sagot ay mabilis. Bukas, 10:00 ng umaga, sa Grand Marquina Hotel. Bukas na ang huling laban. Huminga ng malalim si Luningning. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang prinsesang naghihintay ng kanyang tagapagligtas. Isa na siyang mandirigma. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Isang huling mensahe. "Handa na kami.
Magbigay ka ng hudyat. Ibinaba niya ang cellphone. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa opisina ng kanyang ama. Nakita niya itong nagsasanay para sa kanyang talumpati bukas. Ama, tawag niya. Tumingin ito. Nagulat. Gusto ko pong sumama bukas sa press conference. Sabi ni Luningning, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pagsisisi at paghanga. Gusto kong suportahan ka. Gusto kong makita ng lahat na buo na ulit ang pamilya natin. Isang malapad ng ngiti ang gumuhito sa mukha ni Don Augusto. Ito na ang kanyang huling tagumpay. Ang kanyang anak, sa wakas, ay nasa panig na niya. Siyempre anak, siyempre. Ngunit habang nakangiti ang kanyang ama, ang tanging iniisip ni Luningning ay ang hudyat na ibibigay niya bukas. Ang kanyang pag-akyat sa entablado. Ang Grand Marquina Hotel ay kumikinang sa karangyaan. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga reporter at mamamahayag, bitbit ang kanilang mga kamera, ay nagkukumpulan na parang mga bubuyog sa paligid ng isang bulaklak. Lahat ay nag-aabang sa malaking anunsyo ng Santhera Global Pharmaceuticals. Sa backstage, pinagmasdan ni Luningning ang lahat mula sa isang monitor. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, isang stark na kaibahan sa mga kumikinang na alahas at mamahaling damit ng mga executive yang Santhera sa paligid niya. Kalmado ang kanyang itsura, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol sa digmaan. Lumapit sa kanya si Don Augusto. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mukha. Handa ka na ba, anak? Ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa ating pamilya. Tumango si Luningning. Isang matamis ngunit walang kaluluwang ng ngiti. Ang isinukli niya. Handa na po, ama. Lumabas na sa entablado si Don Augusto kasama ang CEO ng Santhera, si Dalisay Zamora, isang babaeng may matalim na tingin at ngiting kasing lamig ng yelo. Nagsimula ang programa. Papuri, mga pangako, mga statistics na gawa-gawa. Ang Vita Santhera Prime ay hindi lang isang gamot, buong pagmamalaking sabi ni Dalisay Zamora. Ito ay isang pangako ng mas malusog na buhay para sa mga ina at sa kanilang mga anak. At bilang patunay, narito ang isa sa aming mga pinakamatagumpay na kaso, ang anak ng aming pinagkakatiwalaang partner, si Don Augusto Silang, isang buhay na patotoo sa himala ng Santhera. Lahat ng kamera ay napunta kay Luningning habang siya ay tinatawag paakyat ng entablado. Bawat flash ng kamera ay parang isang bala. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ito na, ang hudyat. Naglakad siya ng may dignidad. Ngumiti siya sa audience. Kinuha niya ang mikropono na iniabot sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na ikinagulat maging ng kanyang ama. Ako po si Luningning Soliman, at totoo po ang sinabi nila. Isa po akong buhay na patotoo. Huminga siya ng malalim. Isang buhay na patotoo sa kasinungalingan ng Santhera. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom na wala ang mga ngiti sa mukha ni na Don Augusto at Dalisay Zamora. Luningning, anong pinagsasabi mo? Pabulong na sabi ng kanyang ama. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa sandaling iyon, ang malalaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng Santhera ay biglang nag-flicker at namatay. Pagkatapos, isa-isang lumitaw ang mga imahe, ang mga email, ang mga kontrata, ang mga financial projection, at pagkatapos, mga litrato. Ang mga pahina ng tala-arawan ng ama ni Bantayog na maingat na kinuhanan ng litrato at muling binuo ng network ni Bantayog. Mga pangalan ng biktima, ang listahan ng mga sintomas. Ang gamot na ito, pagpapatuloy ni Luningning, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ay hindi lunas. Ito ay isang lason. Isang lason
na pumatay sa pamilya ng taong nagligtas sa akin. Isang lason na unti-unting pumapatay sa akin at sa aking anak. At ang lahat ng ito ay may basbas ng sarili kong ama. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa audience. Ang mga kamera ay hindi na kumukuha ng litrato. Nagre-record na sila ng live na video. Isang pambansang iskandalo ang isinisilang sa kanilang harapan. Nanginginig sa galit si Don Augusto. "Security! Patayin ninyo yan! Patayin niyo ang mga screen!" Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Lahat ay napalingon. Mula sa liwanag, isang anino ang dahan-dahang naglakad papasok. Isang lalaking may mga pasa-pa sa mukha, ngunit nakatayo ng tuwid at may dignidad. Si Bantayog. Sa likod niya, ang komunidad ng Dapit Hapon. Si Nanay Luding, si Aling Nena, ang mga pamilya ng mga biktima na matagal nang nanahimik. Ang mga taong minsan nang tinulungan ni Bantayog, dala-dala nila ang mga alitrato ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Sila ang hukbo ng mga anino. At ngayon, handa na silang humarap sa liwanag. Naglakad si Bantayog, hindi pinapansin ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Luningning. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay ni Luningning. Magkahawak kamay silang humarap sa mundo. "Hindi ka nag-iisa," bulong ni Bantayog. "Alam ko," sagot ni Luningning. Isang tunay na ngiti sa wakas ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa ibaba ng entablado, ang mundo ni Don Augusto Silang ay gumuho na. Napatingin siya sa kanyang anak, sa lalaking kinamumuhian niya, sa mga taong hinamak niya. Wala nang natira. Bigla, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. At sa harap ng daan-daang kamera, sa gitna ng iskandalong siya mismo ang gumawa, si Don Augusto Silang ay bumagsak sa sahig. Sa parehong sandali, ang mga pulis, na alerto na sa mga impormasyong ipinadala sa kanila, ilang minuto lang ang nakalipas, ay pumasok sa ballroom. Ang kaguluhan ay naging ganap. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga kamera, nanatiling nakatayo sina Bantayog at Luningning. Magkasama, malaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng Santera ay sumabog na parang isang bulkan, nilamon ang lahat sa daraanan nito. Bumagsak ang stock market ng kumpanya. Ang mga executive, kasama na si Dalisay Zamora, ay nahaharap sa maraming kaso. Si Don Augusto Silang ay nakaligtas sa atake sa puso, ngunit ang kanyang imperyo ay hindi. Nawala ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang reputasyon. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay hindi nagmula sa korte o sa bangko. Ito ay nagmula sa katahimikan. Walang Luningning na dumalaw. Walang anak na nagtanong kung kumusta na siya. Naiwan siyang mag-isa sa isang malaking mansyon na puno ng multo ng kanyang mga pagkakamali. Ang barangay Dapit Hapon, sa kabilang banda, ay unti-unting nagbabago. Ang dating napapabayaang komunidad ay biglang napansin. Dumating ang tulong mula sa mga NGO at mga pribadong individual na naantig sa kanilang kwento. Ginamit nila ang pondo para magtayo ng isang maliit ngunit malinis na community clinic. Isang klinika na pinagsama ang makabagong kaalaman at ang sinaunang sining ng paghihilom. Sa isang payapang umaga, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumising sa Dapit Hapon. Ang amoy ng kape at bagong saing na kanin ay pumuno sa hangin. Ngunit ang pinakamagandang tunog sa umagang yon ay hindi nagmula sa labas. Ito ay nagmula sa loob ng bagong klinika. "Hinga, Luningning, hinga ng malalim," sabi ni Nanay Luding, na ngayon ay nagsisilbing punong hilot ng klinika habang pinupunasan ang noo ni Luningning. Nakahiga si Luningning, pagod ngunit determinadong determinado. Sa tabi niya, hawak-hawak ni Bantayog ang kanyang kamay. Hindi ito binibitawan. Ang bawat sakit na nararamdaman ni Luningning, ramdam din niya.
Kaya mo yan, bulong ni Bantayog. Nandito lang ako. Sa isang huling malakas na pag-iri, isang tunog ang pumuno sa silid. Isang tunog na mas malakas kaysa sa lahat ng sigawan, mas maningning kaysa sa lahat ng flash ng kamera. Ang unang iyak ng isang sanggol. Isang malusog na batang lalaki. Inabot ni Nanay Luding ang sanggol kay Luningning habang nakatingin siya sa maliit na mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng galit na kanyang tiniis ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakalaki, sapat para punuin ang buong sansinukob. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng purong kagalakan. Tumingin siya kay Bantayog na lumuluha rin. Lumapit ito at marang hinalikan ang noo niya. At pagkatapos, ang noo ng sanggol, isang pamilya. Hindi na buo sa dugo o sa kontrata, kundi sa sakripisyo, tiwala at pag-ibig. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Bantayog. Ngumiti si Luningning. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hangin na marahang yumuyugyog sa mga dahon ng malunggay. Amihan, sabi niya. Dahil tulad ng hanging amihan, dumating siya para linisin ang lahat at magdala ng bagong simula. Ilang araw ang lumipas. Mag-isang nakaupo si Bantayog sa labas ng klinika, pinagmamasdan ang bukang liwayway. Ang pangalang dapit hapon, na nangangahulugang takip silim o dapit hapon, ay tila hindi na angkop. Para sa kanya, ang lugar na ito ay naging isang lugar ng pagsikat ng araw. Lumabas si Luningning, dala-dala si Amihan na mahimbing na natutulog. Tumabi ito sa kanya. Ano no iniisip mo? Tanong niya. Tumingin si Bantayog sa kanya, sa sanggol, at sa komunidad na nagsisimula ng gumising. Iniisip ko ang aking mga ninuno, sabi niya. Ang kanilang kaalaman ay muntik ng mamatay. Ngunit ngayon, tumingin siya sa natutulog na si Amihan. Sa maliit na dibdib nito, naroon ang pintig ng isang bagong henerasyon. Sa mga kamay nito, naroon ang potensyal na magpatuloy sa nasimulan. Hindi sila nag-usap tungkol sa kasal. Hindi nila pinagplanuhan ang malaking mansyon o ang marangyang buhay. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sila natatakot na sulatan ito dahil magkasama sila. At sa piling ng isa't isa, sa gitna ng simpleng buhay sa dapit na hapon, natagpuan nila ang isang tahanang mas matibay kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng pera. Ang tunay na paghihilom ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luningning at Bantayog. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi palaging matatagpuan sa loob ng isang bote ng gamot, kundi sa tapang na hanapin ang katotohanan, sa lakas ng isang komunidad, at sa pag-ibig na kayang isakripisyo ang lahat. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa madilim na eskinita ng dapit na hapon hanggang sa maningning na pag-asang hatid ni Amihan. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat pag-share ninyo ay nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang kwentong ito. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang pagkakataon para maging bahagi ng ating pamilya. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.